Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Tuesday. Lalong lumakas at inaasahang magiging bagyo anumang oras ang low pressure area sa may eastern section ng bansa. Alamin natin ang latest track nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang low pressure area ay nasa kalupaan na ng Eastern Visayas, habang ang southwest monsoon naman ay patuloy na nakaaapekto sa western section ng Southern Luzon. Ang low pressure area ay nakita sa may east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar, at inaasahang patuloy na kikilos pahilagang kanluran. Sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng PAGASA ngayong araw June 30, inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Sorsogon, Albay, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Ibig sabihin sa loob ng panahong ito, ang mga nabanggit na lugar ay may malinaw na posibilidad ng mga pag-ulang pwedeng maging moderate hanggang heavy. At gaya ng karaniwang paalala sa ganitong advisory, pwedeng mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, ang mga lugar na dati nang nakaranas ng mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw ay mas madaling bahain o magkaroon ng landslide dahil basa na ang lupa at mas mabilis tumaas ang tubig sa mga ilog at mabababang komunidad. Bukas, ang parehong antas ng pagulan na nasa 50 to 100 millimeters ay inaasahan sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque. Ibig sabihin, kahit pa ang low pressure area ay posibleng magbago ng pwesto at galaw sa mga susunod na oras, may malinaw na paglipat ng mas aktibong pag-ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa. At sa Thursday, July 2, ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters ay inaasahan naman sa Occidental Mindoro at Palawan. Kaya para sa mga lugar na ito, mahalagang bantayan hindi lang ang isang malakas na buhos, kundi pati ang posibilidad ng pabalik-balik na ulan sa loob ng ilang araw. Sa mismong forecast weather conditions para sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng low pressure area. Sa madaling paliwanag, hindi lang ito simpleng makulimlim na kalangitan. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulang pabalik-balik sa loob ng araw at sa ilang pagkakataon ay pwede itong lumakas hanggang sa maging moderate to heavy rains. Kaya para sa mga nasa mga rehiyong ito, mahalagang huwag maging kampante kahit may mga sandaling humihina ang ulan o tila bumubuti ang lagay ng kalangitan. Kapag nananatiling makapal ang ulap at mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwede pa ring sumunod ang panibagong mga thunderstorm sa mga susunod na oras. Sa Metro Manila, ang ganitong setup ay pwedeng magdala ng malawakang abala sa pang-araw-araw na biyahe. Maaaring hindi tuloy-tuloy ang ulan mula umaga hanggang gabi, pero kapag tumapat ang mas malakas na buhos sa tanghali o sa oras ng uwian, mabilis itong makakaapekto sa trapiko, sa mga kalsadang madaling maipunan ng tubig at sa mga commuter na nasa labas. Kaya para sa mga empleyado, estudyante, rider at sa lahat ng may lakad, mas mabuting maghanda sa posibilidad ng biglaang ulan kahit maayos pa ang panahon sa umaga. Sa Visayas, mas seryoso ang dapat na pagbabantay dahil bukod sa general forecast na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, malinaw ding bahagi ng heavy rainfall outlook ang maraming lugar sa rehiyong ito. Meaning, hindi lang panakanakang ulan ang usapan dito. Ang tunay na dapat bantayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy o paulit-ulit na mga pag-ulan na sapat para magdulot ng mabilisang pagbaha sa mga mabababang komunidad at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa bundok o matatarik na lupain. Kapag ang thunderstorm ay tumagal sa isang lugar at sinabayan pa ng mga naunang pag-ulan, mas tumataas ang panganib sa mga komunidad na nasa delikadong lokasyon. Sa Bicol Region, lalo na sa Albay at Sorsogon, hindi lang basta ulap at panakanakang pag-ulan ang aasahan. Posible ring magkaroon ng mga yugto ng mas matinding ulan na pwedeng magdala ng mabilisang pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga komunidad na malapit sa ilog o estero. Sa mga lugar namang may bulubunduking
bahagi, hindi dapat ipagsawalang bahala ang banta ng landslide lalo na kung matagal nang basa ang lupa bago pa man dumating ang kasalukuyang round ng pag-ulan. Para naman sa Palawan, ang forecast weather condition ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Bagamat ang low pressure area ang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa, ang habagat naman ang malinaw na driver ng masamang panahon sa Palawan. Sa ganitong setup, ang ulan ay pwedeng hindi agad sobrang lakas sa simula, pero maaari itong maging pabalik-balik at magtagal sa loob ng araw. Kapag patuloy ang pagpasok ng moisture mula sa timog kanluran, tumataas ang tiyansang lumawak ang sakop ng ulan at maging mas madalas ang thunderstorms. Kaya sa Palawan, mahalagang bantayan ang posibilidad ng pagbaha sa mga mabababang lugar at ang pagtaas ng tubig sa mga komunidad na malapit sa mga daluyang tubig. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas, inaasahan ang moderate na hangin mula northeast to northwest. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, mas may pagkabigat ang kondisyon ng dagat sa mga bahaging ito kumpara sa ibang lugar, kaya kailangang maging mas maingat ang mga maliliit na bangka at ang mga mangingisda, lalo na kung may kasabay na thunderstorm activity sa paligid. Kapag mas makapal ang ulap at mas pabago-bago ang ihip ng hangin, pwedeng mabilis ding lumaki ang alon kahit sa loob lamang ng maikling oras. Ngayon, silipin naman natin ang latest tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 mula June 29 hanggang July 5, 2026, may isang TC-like vortex na tinutukoy bilang TCLV1 na present sa loob ng PAR at posibleng tatawid sa Eastern Visayas hanggang Luzon area bago kumilos patungo sa Hainan area na may increased chance up to high of tropical cyclone formation. Ibig sabihin, sa kasalukuyang medium-range outlook, ang sistemang ito ang mas dapat pagtuunan ng pansin dahil hindi na lang ito basta posibilidad sa malayong bahagi ng monitoring domain. Nasa loob na ito ng PAR sa forecast view at may malinaw na senaryong maaaring tumawid sa kalupaan bago lumabas patungong kanluran. Bukod dito, may TCLV2 na forecast na lumitaw sa eastern boundary of the TCID na may moderate to high likelihood of TC development during week 1. Ibig sabihin, hindi lang iisang sistema ang dapat bantayan sa medium-range outlook. May isa pa tayong posibleng development sa silangan na may moderate to high chance din ng tropical cyclone formation. Kapag dumarami ang mga sistemang may ganitong antas ng development potential sa loob ng iisang linggo, malinaw na nananatiling aktibo ang rehiyon at mas mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-monitor sa mga susunod na model run. Para naman sa week 2 mula July 6 hanggang July 12, ipinapakita ng forecast na ang TCLV2 ay posibleng kumilos patungo sa northeastern portions of the TCAD and PAR na may moderate to high probability of TC development. Ibig sabihin, sa mas mahabang forecast period, may posibilidad na may isa pang sistemang lumapit sa hilagang silangang bahagi ng monitoring area at posibleng magkaroon ng mas malinaw na development. In addition, may TCLV3 na likely na mag-develop sa southeastern boundary of the TCAD na may low likelihood of TC formation over week 2. Bagamat low likelihood pa lamang ito, mahalaga pa rin itong isama sa pag-monitor dahil ipinapakita nito na may patuloy na tropical activity signal sa mas malawak na bahagi ng Western Pacific.